Si Catherine ay nagtagal ng patuloy na paghinga bago ang pagpapatuloy ang posibilidad ng pagmaster ng mga manual na ito ay isa lamang sa 1,000. Kaya, huwag mong makuha ang iyong pag-asa sa pagmaster sa mga ito sa okasyon. Gaano kahirap ito? Daryl frowned. Miss Catherine, kailan ako makakapasok? Tinanong niya, maaari ko bang dalhin ka ngayon, sagot niya. Miss Catherine, mangyaring maghintay dito para sa isang habang narurul Daryl. Tumakbo siya pabalik sa Sirs na may isang apologikong pagtingin sa kanyang mukha. Sirs, ako ay nalulungkot, siya ay humingi ng tawad, mayroon akong isang bagay na may Miss Catherine. Mukhang hindi ako makakapagpagkain. Sa iyo, maaari ba kaming kumuha ng pag-ulan? Ang pagkakaroon ng pagkain na may napakarilag na babae ay nakatutukso, ngunit sino ang maaaring labanan ang mastering ang mga manual mula sa isa sa 6 na sekta ng Orthodox? Okay. Sirs. Unhappily nodded at sumagot bluntly. Walang sino man ang tumanggi sa kanya. Si Daryl ang una. Pagkalipas ng kalahating oras, sinundan ni Daryl si Catherine sa library. Ang kampanilya ng paaralan ay mayroong kaya maraming mga mag-aaral ang pumasok din, itinulak nila ang karamihan sa isang puli na sulok na may pagpipinta sa dingding. Itinataas ni Catherine ang larawan hanggang sa magbunyag ng isang gintong pindutan na nakatago. Sa likod nito, itinulak niya ang pindutan at ang pader ay dahan-dahang binuksan hanggang sa isang sipinang mga hagdan na humantong sa lahat ng paraan. Pababa. Ang pinto ay binuksan, ngunit hindi ko kayo sundin, ipinaliwanag niya, mahigpit mong gawin ito nang mag-isa. Tandaan, hindi mo maaaring dalhin ang manual. Maaari mo lamang itong gawin sa silong. Kung hindi, ikaw ay pataas. Ang basement ng library ng paaralan ay isang ipinagbabawal na lugar. Kahit na ang mga guro ay hindi maaaring pumasok ng walang pag-apruba. Miss Catherine. Daryl trod down ang matarik hagdan. Tungkol sa halos 2 hanggang 300 hakbang. Sa wakas, isang silid ang lumitaw sa harap niya. Ang silid ay may 6 na katabing pader, bawat isa ay kumakatawan sa 6 na sekta. Nagkaroon ng isang plataporma sa gitna ng silid, ngunit iba pa kaysa sa walang mga bookshelf. Nasaan ang mga manual? Daryl pondered. Biglang, ang mga hindi mabilang na mga libro ay lumipad sa 6 na pader. Nagsakay ito sa paligid ng silid na ginagawang nahihilo. Sing-sing. Sing-sing. Ang telepono ni Daryl ay umalinggaw-ngaw. Kinuha niya ito ay Catherine. Sinabi niya, Daryl, nakakuha ka ng isang manu. Manong, kailangan mong mahuli ito at tandaan. Mayroon ka lamang isang pagkakataon. Kaya, gawin ang iyong desisyon ng matalino. Ano? Kailangan niyang kunin ang isang manu-manong mula sa kalagitnaan ng hangin. Si Daryl ay halos luha. Ang mga manual ay lumilipad sa bilis ng liwanag at halos hindi niya maisagawa ang mga kasulatan sa kanilang mga pabalat. Miss Catherine, hindi ko mabasa ang mga kasulatan sa mga manual. Nagreklamo si Daryl. Ito ay masyadong random. Ang pagpili ng isang manu-manong paraan sa ganitong paraan ay tulad ng pagbili ng tiket ng loterya, ito ay batay sa kapalaran. Si Catherine ay tumawa, pumili lamang ng isa. Ang pagiging nakapasok sa basement ay isang malaking karangalan. Magpasalamat. Ang lahat ng mga manual ay pantay na mahusay. Pumili lamang ng isa. Pagkatapos ay naghang siya. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga. Napagtanto niya na ang karamihan sa mga manual
ay isinusuot sa isang kupas na dilaw o puting lilim. Maliban sa isang manumanong na pula. Iyon ang isa. Nahuli niya ang manumanong agad sa kanyang mabilis na reflexes. Ang iba pang mga manual ay nawala sa sandaling inilagay niya ang kanyang mga kamay dito. Pagkuha ng isa pang malalim na hininga, tiningnan niya ang manual. Sa takip ay ilang malaking salita. Purong enerhiya. Kasulatan. Ang pangalan ay tila malakas. Si Daryl ay nagalak sa maligaya. Siya ay walang pasensya na. Binalihin ang manumanong bukas, nagbabasa ng ilang mga pangungusap ng maliliit na salita sa unang pahina. Ang dalisay na kasulatan ng enerhiya ay kabilang sa sekta ng Shaolin na nilikha ng Bodhidharma. Ito ay isang obra maestra ng panloob na enerhiya. Internal energy. Hindi ba ito tungkol sa makapangyarihang mga kasanayan? Gayunpaman, patuloy siyang bumagsak sa pamamagitan ng aklat sa kalaunan ay nagiging malalim na nakagaon dito. Hindi ito naging isang ordinaryong panloob na enerhiya na libro. Inilarawan ng detalyado na kung ang kasanayang ito ay pinagkadalubhasaan ang panloob na enerhiya ng gumagamit ay magiging dalisay hanggat maaari. Nangangahulugan ito kung ang isang ganap na pinagkadalubhasaan ang dalisay na kasulatan ng enerhiya, madali nilang madaig ang iba pang mga cultivators ng parehong ranggo. Sa gayon, si Daryl ay kalugod-lugod. Tinawid niya ang kanyang mga binti, binabaan ang kanyang larangan ng enerhiya at sinimulan ang paglilinang. Ang Mid-Autumn Festival ay dumating 2 araw mamaya. Ang buong lungsod ay nasa isang maligaya na kalagayan na may mga cake ng buwan na ibinebenta sa lahat ng dako. Maraming tao ang lumabas sa parke upang maglaro. Gayunpaman, si Lily ay nasa bahay. Pakiramdam ang madilim. Ang Longya streaming platform ang kanyang tanging pinagkukunan ng kita. Shutdown. Wala siyang kinikita mula sa hindi mamuhay stream sa loob ng ilang araw. Upang maging mas masahol pa, si Samantha ay naging gumon sa mahjong at nawala ang maraming pera. Nagsimula siyang mag-subscribe sa paggawa ng maliliit na taya na nagkakahalaga ng ilang daang box o kaya, ngunit kamakailan lamang ito ay naging mas masahol pa. Nawawala siya ng ilang milyong box sa isang araw. Ang pinakaliryo ay maaaring kumita sa isang araw ay bahagyang maikli. Sa 10 milyon at ang pera ay ibinigay sa kanya. Sa pamamagitan ng Daryl. O kamakailan ay bumili ng isang mansyon, si Lily ay walang maraming pera. Sa kanya, hindi niya kayang bayaran ang addiction ng pagsusugal sa Samantha. Si Samantha ay dumating sa silong na nakadamit sa mga nins na naglalagay ng pinakabagong Louis Vuitton bag sa kanyang arm, malinaw na inihanda para sa isa pang gabi ng mahjong. Ina, mangyaring itigil ang paglalaro ng mahjong, ang Lily ay sumamo kung nais mong magpatuloy, ilagay ang mas maliit na taya. Sa susunod na pagkakataon, hindi tayo mayaman. Samantha nodded. Mabuti, ipinapangako ko sa iyo. Natitigil ako. Pinalitan niya ang Lily at kinuha ang kanyang telepono upang makipag-chat sa kanyang mga kaibigan sa mahjong. Si Lily ay walang magawa. Ngunit galit na galit. Ina, huwag kang mag-brush. Siya ay nasnap, ipinangako mo sa akin ng maraming beses, ngunit malinaw na ginawa mo ang mga appointment sa iyong mga kaibigan para sa isa panggabi ng mahjong. Si Minta smiled bilang siya ay tungkol sa upang tumugon kapag ang doorbell rang. Daryl ay bumalik? Isipin ang Lily. Tumayo siya at nagmadali upang buksan ang pinto. 2 araw na nakalipas, nagkaroon siya ng isang bagay na may Miss Catherine. Hindi pa siya bumalik mula noon.
at hindi sumagot sa kanyang mga tawag o mensahe. Malinaw na binuksan ni Lily ang pinto, ngunit ang kanyang mukha ay nagdidilim sa sandaling nakita niya kung sino ito. Lola, ito ay Granny Lindon na may isang walt stick at William sa likod ng kanyang. Nadama ni Lily ang salungat nang makita niya ang dalawa sa kanila. Dahil si Lily ay nanirahan sa pamilyang Lindon, hindi siya bumalik. Hindi niya inaasahan na si Grandma Lindon ay biglang lumiko sa kanyang bahay. Nascan ng Granny Lindon ang mga paligid tulad ng sinabi niya, Lily, narinig ko na naging mayaman ka kamakailan. Ang mansion na ito ay mahusay. Ano, ikaw ba ay galit sa lola? Hindi ba? Nalaman mo si Granny Lindon, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang mga Lindon ay namimighati dahil ang Lindon Enterprise kamakailan ay nahaharap sa mga pinansyal na paghihirap. Nabalitain ni William na si Lily ay naging isang sikat na tanyag na tao sa internet at nakakuha ng isang malaking halaga ng pera. Magagawa nila ang isang likido sa skorso ng cash para sa Lindon Enterprise. Grandma. Mangyaring pumasok, siya nodded. Ang Granny Lindon ay napagmasdan ang panloob na palamuti at nodded. Pinuri niya si Lily habang siya ay kumuha ng isang upuan sa sopa. Lily, ang pagsasaayos ng mansion na ito ay mahusay na hitsura ito, nalaman na ito ang pinakamahusay na mansion sa lahat ng Donghai City. Si William ay nodded sa kasunduan. Habang sinabi niya, Lily, mukhang ginawa ka ng iyong buhay na karera sa iyo ng maraming pera. Aling patron ang nagbigay ng pinakamaraming? Inaanyayahan ka ba niya para sa hapunan? Binabaliwala siya ni Lily. Tumingin siya sa Granny Lindon at nagtanong ng magalang, Lola, dumating ka rito ng biglaan. May nangyari ba? Hindi sila darating sa lahat ng ganitong paraan para sa walang partikular na dahilan. Ang Granny Lindon ay nakangiti ng may lubos na liryo, nagbubunyag. Habang ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa Lindon Enterprise. Nang matapos niya, tiningnan niya si Lily na may pag-asa sa kanyang mga mata at sinabi, Lily, alam ko na ako ay nagkasala sa iyo sa nakaraan. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit nangangailangan ang tulong ng Lindon family ng tulong ngayon. Hindi ka maaaring umupo sa paligid. At wala. Sa mata na naririnig ang buong pag-uusap, ay hindi na humahawak. Hindi ba makaupo sa paligid at wala kang magagawa? Siya ay nagwahong dati nang kami ay napipigilan ng pamilyang Lindon, halos hindi tayo makaliligtas. Sino ang nag-aalaga sa atin noon? Transyador ang Granny Lindon. Ina, itigil di. Lily ay sumasamog ng mahina. Nagpatuloy si Lily, Lola. Paano mo ako matutulungan? Tumingin si Granny Lindon at William sa bawat isa. Lily, kung bibigyan ka namin ng pera upang tulungan ang negosyo ng pamilya na mapagtagumpayan ang magaspang na patch na ito, magpapasalamat kami, siya ay ngumiti. Idinagdag ni William, syempre, bibigyan ka namin ng ilan sa mga pagbabahagi. Si Lily ay nanatiling tahimik sa malalim na pag-iisip. Ipinagpatuloy ni Samantha ang kanyang mga insulto. Anong mga walang kabuluhang tao? Nakalimutan mo ba na ang ilan sa mga pagbabahagi ay kanya? Sinubukan mo ito mula sa kanya. Ngayon na naubusan ka ng pera, dumarating ka sa amin. Ina, itigil ito. Lily snap, breaking kanyang katahimikan. Tumingin siya sa Granny Lindon at sumang-ayon, fine, sumasang-ayon ako sa iyong mga tuntunin. Siya pa rin ang may 10-10 milyon sa kanya. Kung hindi na niya ito pinananatili, mawawala dahil sa pagkagumon sa pagsusugal ni Samantha. Mas gugustuhin niyang gugulin ito bilang kapalit ng ilang pagbabahagi. Gayunpaman,
Determinado siyang huwag ma-cheated sa pamamagitan ng oras na ito. Ang Granny Lindon ay nakangiti ng malawakan at nodded. Napakaganda. Iyan. Alam ko na hindi ka masyadong malupit. Kami ay pamilya pa rin pagkatapos ng lahat. Magpapalitan kami ng 20% ng pagbabahagi. Para sa 30 milyon. Fine. Lily nodded. Nakuha ni Granny Lindon kung ano ang kanyang pinananatili kaya tumayo siya at sinabi dahil ngayong gabi ay ang Mid-Autumn Festival, bakit hindi kasumali sa amin para sa hapunan sa iba pang mga Lindon. Lily logged at shook kanyang ulo. Lola, hindi ako makakasama sa iyo. Sumang-ayon ako na mamili sa Atlantic Street kasama ang aking matalik na kaibigan. Ang Granny Lindon ay masindak. Ngunit tumugon siya sa isang panunuya at isang ngiti. Mabuti din iyan. Nang umalis sila, si Samantha ay nagalit sa liryo ng sabik, gaano ka? Paano ka pa rin naniniwala sa kanila? Nakalimutan mo ba na sila ang mga nasumipa sa amin? Kailan-kailan man lumaki ang kanyang anak na babae. Ina, ginawa ko ang desisyon ko, si Selly. Ay sigurado. Binago niya ang kanyang sangkapan at nagpunta sa Atlantic Street na may jade. Ang Atlantic Street ay ang pinakamahabang at abalang kalye ng Donghai City. Bawat kalagitnaan ng Autumn Festival, ang kalsada ay mag-aayusan sa mga tao. Ang buong lungsod ay naririto. Halos kalahati ang lungsod na puno ang mga kalye. Maraming mga kwadra na nagbebenta ng iba't ibang mga bagay. Si Lily ay gaganapin sa Jade at Phoebe habang lumalakad sila sa mga lansangan. Nagkakaroon sila ng kasiyahan na nakakakuha ng pagkain upang kumain at pagkuha ng mga larawan. Ang pagtingin ay napakarilag. Hindi alam ng Lily kung ano ang kasalukuyang ginagawa ni Daryl sa basement ng library ng paaralan ng Hexad na dama ni Daryl ang isang buzz. Biglang binuksan ang kanyang mga mata na darama ang lakas ng isang malakas na aura na nagpapalabas mula sa kanyang katawan. Siya ngayon ay isang level 2 master. General Daryl, hayaan ang isang mahabang buntong hininga. Ang dalisay na enerhiya na kasulatan ay malakas ang tunay na deal ng Shoutin sekta. Pinagsama niya ang buong manual at pinalalakas. Pinakamahalaga, ang kanyang panloob na enerhiya ay purer kaysa kailanman. Siya ay tiwala na maaari niyang talunin ang iba pang mga cultivators ng parehong antas nang hindi ginagamit ang pag-akyat ng 9 na dragons. Lumabas siya sa library at nagulat na matuklasan na walang sinuman sa paaralan. Pagkatapos, natanto niya na ito ay ang Mid-Autumn Festival at ito ay isang holiday sa paaralan. Ang kanyang telepono ay nahuhulog ng masigla. Sino ito? Sinusuri niya ang kanyang telepono at ngumiti. Ito ay mula sa maraming tao na nagnanais sa kanya ng isang masayang Mid-Autumn Festival. Ang mensahe na tumayo ay mula kay Paul James ng Dragon Tech. Nabasa na ito, Daryl. Maligayang Mid-Autumn Festival. Kung nais mong bisitahin ang Atlantic Street, ipaalam lamang sa akin. Ako ang namamahala sa kalye na iyon kaya maaari kong dalhin ka doon sa isang helicopter. Siyempre, alam ni Daryl na ang street ng Atlantic ay nakaimpake sa labi sa mga tao. Paano? Posible na nakabook si Paul sa buong kalye? Pagkatapos, ang kanyang telepono ay umalingaw-ngaw. Ito ay mula sa Lily. Tinanong ni Lily, Daryl, lumabas ka ba sa library? Si Lily ay naglalakad sa Atlantic Street nang naisip niya ang pagtawag kay Daryl. Hindi niya inaasahan na kukunin niya. Si Daryl ay tumawa, naririnig ang pagmamadali at pagmamadali ng karamihan sa katapusan ng Lily.
Nasaan ka? Tumugon siya. Nasa Atlantic Street na may Jade at Phoebe. Masikip dito. Halika mahanap kami. Lily exclaimed. Sana. Paano hindi maaaring sabihin ni Daryl? Okay. Maghintay para sa akin, sumagot siya. Si Lily ay naghang sa tawag sa kanyang mukha na puno ng kagalakan. Ang katotohanan na nakikita niya si Daryl sa isang maikling habang ginawa ang kanyang swoon. Ang taxi na Daryl hailed ay halos hindi umabot sa Atlantic Street kapag natigil ito sa trapiko. Daryl ay bumaba at lumakad sa karamihan ng tao. Maraming mga kwadra, ang mga nagbebenta ay sumigaw upang akitin ang mga customer. Pinalamutya ng mga hilera ang buong kalye. Si Daryl ay hinahangaan ang pagtingin habang naghahanap para kay Lily. Halika na. Mahulaan ang iyong kapalaran. Available ang kapalaran na magagamit. Si Megan at Kent ay malapit nang marinig nila ang isang kapalaran na nagsusuot. Ang kapalaran teller ay mukhang siya ay nasa kanyang mga 40s na may isang goatee at isang taoist robe. Tumingin siya ng kalangitan. Ang karamihan ng tao ay natipon malapit sa kanya. Miss, ang pangalan ng iyong pamilya Castello. Ang fortune teller ay bumiti at nagtanong kay Megan. Si Megan ay namangha sa kung paano tumpak na hulaan ng fortune teller ang kanyang pangalan. Hindi niya siya kilala. Paano niya nalaman ang pangalan ng kanyang pamilya? Guro, paano mo nalaman na ang pangalan ng pamilya ng aking kasintahan ay Castello? Iyan ay kamangha-manghang mangyaring gawin ang pagbabasa para sa kanya. Ken laughed at sinabi sa fortune teller, ang kapalaran. Sumasamba sa mga kambing na ito ay nagtutulungan, nangangailangan ako ng isang pagbabayad para sa bawat sesyon. Magkano? Tinanong ni Kent. Isang usang lalaki. Ang fortune teller nodded. Ang isang usang lalaki ay kailangan ko. Ang guro na ito ay dapat na tunay. Sinisingil lang niya ang isang usang lalaki para sa kanyang mga hula. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa pagkamangha. Kent chuckled bilang siya binayaran. Ang fortune teller. Guro, mangyaring gawin ang pagbabasa para sa aking kasintahan, ang sabi niya. Ang fortune teller nodded. Tinanong niya si Megan. Miss, kailan ka ipinanganak? Mangyaring ipaalam sa akin ang oras din. Si Megan ay sumagot ng excitedly, ika-6 ng Oktubre, 3 sa hapon. Oktubre 6, 3 sa hapon. Ang fortune teller ay nagsara ng kanyang mga mata at nagmuttered sa kanyang sarili. Kinakalkulan niya ang kanyang mga daliri at sinabi, ang iyong araw na master sa langit ay sundalo. Kabilang sa 5 elemento, mayroon kang isang affinity para sa elemento ng tubig at kulang sa kahoy. O kulang sa kahoy. Ano ang ibig sabihin nito? Si Megan ay nalilito. Ang kapalaran. Selyo ay nakangiti at ipinaliwanag sa iyong buhay. Kailangan mo ng isang tao na may elemento ng tubig. Ngunit lumayo ka sa mga taong may elemento ng kahoy. 3 paghahati, 4 Megan nodded kasama, hindi nakumpirma. Hindi niya napansin na ang kapalaran ng Lunas ay nakikilala sa Kent noong natapos na niya ang kanyang hula. Kinuha ni Kent ang kanyang kilay. Bilang tugon, ang kapalaran na ito ay itinatag ni Kent. Ang kapalaran ay nagpatuloy, nakikita ko na kamakailan lamang ang mga bagay ay hindi pa maayos para sa iyo. Sa trabaho, ang mga bagay ay tila mahusay na, ngunit ang Tom sa maagang sandali. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay isang pulis? Ito ay masyadong tumpak. Si Megan ay sumisigaw sa pag-iisip na totoo, ang kanyang mga kaso ay hindi pa
Maayos, tulad ng Grandmaster Langit at ang Eternal Life Palace. Ang pagkuha ng Daryl upang pumasok sa bilangguan upang makakuha ng mas malapit sa Chester ay hindi gumagana rin. Si Megan ay ganap na kumbinsido sa kakayahan ng fortune teller. Tinanong niya ang sabik, "Guro, ano ang dapat kong gawin?" Kung maaari niyang mahulaan ang mga bagay na tumpak, dapat siya magkaroon ng solusyon sa kanyang mga problema. Ang fortune teller na naisip ng isang solusyon upang masira ang iyong streak ng masamang kapalaran ay simple, paliwanag niya. Pumili lamang ng isang magandang araw upang magpakasal. Pag-aasawa? Si Megan ay masindak pagkatapos ay dumating siya sa isang katuparan. Siya ay blushed. Ang kapalaran ay nagpatuloy na pagtanto ko lang na ang taong ito sa tabi mo ay may elemento ng tubig sa kanya. Ikaw. Dalawa ay isang tugma. Kapwa kay isang asawa, ipinapalagay ko. Si Megan ay nahulog habang siya ay nodded. Ang kapalaran nagtuturo ay tumawa na nagpapalabas ng kanyang hita. Nagpanggap siya upang kalkulahin ang kanyang mga daliri at exclaimed, "Iyan ay perpekto." Sa susunod na 6 na buwan, magkakaroon ng dalawang magandang araw upang magkaroon ng seremonya ng kasal. Binabati kita sa bagong kasal na maaga. Gayon, ang kapalaran nagtuturo ay nagbubunyag ng isang hininga ng kaluwagan sa ilalim ng kanyang hininga. Nakumpleto niya ang kanyang misyon. Kent. Umiti ng luta. Kinuha niya ang pagkakataon na isda ang isang kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa isang tuhod. "Megan, pakasalan mo ako." Binuksan niya ang kahon upang ipakita ang isang singsing na brilyante. Ito ay sparkled sa ilalim ng mga lantern. Ang karamihan ng tao ay exclaimed sa paghanga. Paano romantiko ito upang ipanukala sa isang tao sa tulad ng isang maligaya araw tulad ng kalagitnaan ng taglagas pagdiriwang. Si Megan ay bit ang kanyang labi. Siya ay hinawakan pa nahihiya. Siya at si Kent ay nagkaroon ng kontrata sa pag-aasawa. Ang kanilang kasal ay nakasalalay sa isang bagay ng oras, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay biglang mangyari. Hindi pa siya handa. Gayunpaman, ayon sa kapalaran, siya ay may kasal upang masira ang kanyang masamang kapalaran. Tinitiyak siya ni Kent habang nasa ilalim pa rin siya sa isang tuhod. "Meg, huwag mag-alala. Gagawin ko rin ang mabuti sa aking buhay." Kent ay nervyos. Ang fortune teller na ito ay talagang isang kawani ng miyembro mula sa kanyang kumpanya. Ginawa niya siyang nagtayo ng isang stall dito para lamang sa sandaling ito. Mananatiling naniniwala si Kent na si Megan ay sumang-ayon sa kanyang panukala dahil nagkaroon ng isang nananay na karamihan. Si Megan ay malapit nang tumugon pagkatapos makita kung paano ang tapat na Kent ay, ngunit nakita niya ang isang taong naglalakad sa kanyang paraan. Ito ay Daryl. "Kent." Bumangon muna, sagot ni Megan tumatakbo patungo sa Daryl. Hindi niya ibinigay sa kanya ang makadiyos na pil na hiniling niya sa huling pagkakataon na nakilala nila. Kasabay nito, si Kent ay bumagsak, hindi ba ito ang live-in na banal na lalaki? Halika dito, bihira kang makilala ang isang mahusay na kapalaran. Ang kanyang mga hula ay lubos na tumpak, kaya hayaan siyang magbigay sa iyon ang pagbabasa. Ipinagkaloob ni Kent ang mga salitang live-in na anak na lalaki na nagwagisa. Mahinang salungat. Siya ay dati nang naabisuhan tungkol sa isang live-in na manugang na lalaki na masyadong malapit sa Megan. Tila siya ay narito sa tao, kaya kailangan niyang ilagay sa kanyang pinakamahusay na pagganap. Live-in na anak tapos na
Ang karamihan ng tao ay naniningning. Si Megan ay ngumiti habang lumakad siya patungo kay Daryl. Ang aking mabuting kapatid ang tawag niya. Anong pagkakataon? Tungkol sa namakadiyos na. Pil na ipinangako mo sa akin, mayroon ka ba? Nais ni Megan na tawagin siya aking mabuting batang kapatid, ngunit binago niya ang kanyang tono sa pag-iisip ng makadiyos na tableta. Megan, bakit mo siya tinawag? Tinanong ni Kent ng sabik. Duguan. Impyerno, paano maaaring tawagin ng kanyang kasintahan ng ibang tao na hindi pinapansin ni Megan siya, ganap na nakatuon sa Daryl. Si Daryl ay nagsimulang lumalakad mula sa tumatawa. Si Megan ay isang opisyal ng pulisya, paano siya naniniwala sa kapalaran, nagsasabi. Siya ay ngumiti sa Megan habang sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa at sinabi, hindi ko alam na naniniwala ka sa mga ganitong uri ng mga bagay. Ang kapalaran na nagsasabi ay isang negosyo ng IFI. Ang ilang mga fortune tellers ay mailubos na tumpak na mga hula. Ngunit karamihan sa kanila lalo na mula sa mga kwadratulad ng mga ito ay mga scammers. Daryl. Ang pagbabasa ng master na ito ay tumpak, siya ay nagmuttered. Bakit hindi mo siya subukan sa iyo? Kung maaari niyang hulaan ang kanyang apelyido at ang kanyang trabaho, dapat siya ay talagang isang master. Daryl logged at glanced sa fortune teller. Hindi ako interesado. Hindi, Ginoo. Ang kapalaran selyo ay sumigaw sa takot. Kinuha ni Kent ang kanyang sarili na itapon ang Daryl. Nahahawakan niya ang braso ni Daryl at nagkunwaring upang pag-aralan ang kanyang palad. Mayroon kang isang kahilahilakbot na kapalaran na naghihintay sa iyo, buddy. Tama ka. Ang kanyang buhay ay naging mahirap. Kent ay sumabog sa pagtawa at sumigaw, lahat. Ang fortune teller na ito ay talagang tumpak. Hindi ako interesado sa mga psychico pagbabasa. Hayaan mo akong pumunta. Si Daryl ay nagalit. Ang kapalaran teller ay walang awa. Hindi, buddy. Ito ay kapalaran na nakilala namin, kaya dapat kong dalhin ang iyong pagbabasa. Nakikita ko na maaari ka lamang mabuhay sa ilalim ng proteksyon ng iba pang mga live-in na batas para sa iyong buong buhay. Hahaha. Dapat niyang mabuhay bilang isang live-in na batas sa buong buhay. Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay sumabog sa pagtawa noong 1-6. Narinig nila ang mga salitang iyon. Kent patted Daryl's balikat at side, feigning ng isang panig na expression. Naririnig mo ba iyan? Sinabi ng fortune teller na maaari ka lamang ng halaga sa isang live-in na manugang. Ito ay tadhana. Masama ang pakiramdam ko para sa iyo. Hindi nakita ng Megan na masaktan ang kanyang mga labi sa labas ng simpatsya. Ang ama ba ay deteri na talagang kahabag-habag? Kahit na ang kapalaran angel ay nagtapos na maaari lamang siyang maging isang live-in na batas para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Daryl ay ngumiti habang siya ay nagtagumpay sa kapalaran. Nakita niya na ang kanyang bigote ay kakaiba na parang ito ay natigil sa kanyang mukha. Daryl, huwag kang magalit di. Welong si Megan. Lubos siyang nagtiwala sa mga salita ng kapalaran sa lungat dahil ang kanyang pagbabasa ay tumpak. Nagtambala si Daryl kay Megan sa isang chuckle. Megan, talagang naniniwala ka ba sana? Ang lahat ng mga kasinungalingan at bullshit ay ang lahat ng mga tao sa mga araw na ito, brazen? Si Megan ay naniningning pagkatapos marinig ang mga salita ni Daryl. Siya ay tumugid sa kanyang braso at sinabi sa isang malubhang tono, Daryl, siya ay legit.
Ibinigay niya sa akin ang pagbabasa ngayon at ito ay nasa lugar. Si Kent ay nagbigay kay Daryl ng isang malas na ngiti, hindi mapigilan ang kanyang paghimok upang masuri siya. Daryl, tama na. Maging mapang-abasa. Maaari mong tanggihan ang kanyang mga salita ang gusto mo, ngunit paano mo siya abutin? Sa anong mga lugar ay maaari mong sabihin na ang kapalaran teller na ito ay isang sinungaling? Daryl, ikaw show. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa Kent upang mapahiya. Daryl. Ang kapalaran nagsusuot ay nagtatanggal ng kanyang bigote at sinabing hindi ka nais-nais, ako ay nakalaan at may likas na kakayahan sa propesya at hindi ako nagsisinungaling. Ikaw ay masayang maingay para sa akusahan sa akin na ako ay namamalagi. Nagmamahal pa rin ba siya? Si Daryl ay nilibang. Oh, talaga? Sumagot siya, paano mo sasabihin sa amin kung ano ang pagbabasa ni Megan? Ang Jomansin ng Yin at Yang ay binubuo ng ilang mga diskarte sa kapalaran na sumasayaw mula sa Feng Shui, kaya alam ni Daryl ang mga pangunahing kaalaman. Ang kapalaran nagsusuot sa gumiling sa Megan at sinabi sa isang kalmado na tono, ang miso na dito sa panahon ng elemento ng pagsay ng metal na clash sa kahoy. Siya sumigaw bigla o hindi. Ang element sign ni Daryl ay kahoy. Miss Castello, kailangan mong panatilihing malayo mula sa kanya mula ngayon. Ha? Nagkaroon sila ng mga palatandaan ng pag-aaway? Si Megan ay subconsciously kinuha ng isang hakbang pabalik. Kinuha ni Kent ang pagkakataon na lumakad at hawakan ang kamay ni Megan. Meg, narinig mo ba iyan? Tandaan na itago ang isang buhay sa isang manugang na lalaki. Si Daryl ay tumawa habang tinitigan niya ang kapalaran. Tama. Sa unang kalahati. Ang ijal ng Megan ay talagang metal, ngunit ganap kang mali sa huli. Ang walong diagram ng militar ng Megan ay bundok. Ang aking elemento ng palabas ay kahoy, ngunit ang aking walong diagram mirror simbolo ay din bundok. Daryl ay hindi maaaring makatulong ngunit snicker na may isang pahiwatig ng disdain sa kanyang mga mata. Kami ay parehong bundok. Sabihin mo sa akin, ano ang nakakaakit dito? Ano? Mahirap maintindihan ang kanyang mga salita. Nagulat ang karamihan ng tao. Ang fortune teller froze, malamig. Napawis na bumubuo sa kanyang noo. Kinuha siya ni Kent upang kumilos bilang isang kapalaran na manghimagsik upang linlangin si Megan. Bakit ang buhay sa anak na lalaki ay hindi propesyonal? Ang mukha ni Megan ay nakasulat sa lahat ng higit pa. Daryl, alam mo ba ang kapalaran na alam niya na? Si Daryl ay may kaalaman tungkol kay Feng Shui at antikes, ngunit paano niya alam ang kapalaran? Ang lalaki ay puno ng mga sorpresa. Si Daryl ay pinanatili ang isang bahagyang ngiti. Kaunti lang. Kent ay nasa isang kumpletong sindak. Dahil siya ay tungkol sa upang ipanukala sa Megan, hindi niya maaaring ipaalam Daryl sirain ang kanyang plano. Nakita niya ang kapalaran na nagpapahiwatig sa kanya na kumilos. Ang kapalaran nagpatotoo ay nagpatuloy na nagmamadali, Mr. Darby, binabasa ko rin na mayroon kang kakilakilabot na kapalaran. Ang sinumang makakakuha ng malapit sa iyo ay tiyak na magiging kapurihan. Ang iyong asawa at mga kaibigan ay sumisira sa kasawian. Ano ang sinabi mo? Ang ngiti sa mukha ni Daryl ay nawala, at ang kanyang tono ay naging malamig. Tinawid niya ang linya. Ikaw, Lee. Ang tinig ng fortune teller ay sumisid, pakiramdam na nahihina ng galing ng Daryl. Sinasabi ko na ikaw ay kapuspalad, paano? Kubalaan sa iyo ang hula?
Daryl spat, nakakaabala. Sa kanya. Naghihintay ang isang sakuna sa iyo. Ngayon. Isang sakuna. Ang fortune teller ay. Nagyelo at tinitigan siya sa kanya. Anong sakuna? Smack. Si Daryl ay namimibig sa mukha ng fortune teller. Ay hey. Ang kapalaran. Celio ay sumigaw habang siya ay nag-spoon sa paligid. Mula sa epekto. Nahulog siya sa lupa sa isang. Pagkatalo bilang dugo ibinuhos mula sa kanyang ilong. Ikaw, Lee. Itinuro niya ang kanyang daliri sa Daryl sa galit at takot pagkatapos ng pagbawi mula sa shock. Daryl, ano ang ginagawa mo? Si Kent ay sumigaw, bakit mo siya sinaktan? Wala ka bang mga kaugalian? Si Megan ay nanira din, Daryl. Bakit mo ginawa iyon? Ang kanyang mga salita ay hindi maganda ang marinig, ngunit siya ay isang mahusay na iginagalang na tao. Hindi mo pinagamot. Siya nang may paggalang sa pamamagitan ng pagpindot sa kanya tulad nito. Nang eksakto. Ang karamihan ng tao ay sumang-ayon at nagsimulang mag-criticizing Daryl. Bad, hindi mo dapat pinalo ang isang tao ng taoismo kahit na ikaw ay bata pa. At malakas. Eksakto, di. Hindi pinansin ni Daryl ang lahat at lumakad sa fortune teller na may malas. Nangiti. Kinuha niya ang kanyang bigote at itinaas. Siya. Ray. Daryl practically pulled sa bigot na ito sa labas ng wilting fortune teller. Kita niyo, ang kanyang bigote ay natigil lamang. Inilalagay ni Daryl ang bigote sa lupa at tumingin sa paligid. Ang fortune teller ay nervyos. Sir, ito ay masyadong maraming. Hindi ba ako magkakaroon ng peking bigot? Mayroon bang panuntunan na ang mga kapalaran ay hindi maaaring magkaroon ng peking mustaches? Hindi niya ito maaaring ipaalam sa mga ito, hindi ba siya? Pinananatili ni Daryl ang malamig na ngiti at hinahalo ang mga damit ng fortune teller ng walang pahintulot. Luha. Ang balabal ay napunit at ang kanyang damit sa loob ay ipinahayag. Ang karamihan ng tao ay tumawa kapag nakita nila kung ano ang kanyang isinusuot sa loob. Ano ang isang Vogue fortune teller? Nagsuot siya ng isang Jake ng Nike at isang Peres ng Adidas track pants. Haha. Paano nakaistilong? Ito ang kanilang unang pagkakataon upang makita ang gayong eksena. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa pagtawa. Ang bawat tao ay maaaring makita na ang fortune teller ay picking. Ikaw, Lee. Ang mukha ng kapalaran ay ang flush pula bilang kanyang pawis. Natumulo kasama ang kanyang dugo. Nakakahiya. Itinuro niya ang kanyang daliri sa Daryl, ngunit hindi niya maisip ang isang salita. Si Megan ay nagtigsak sa kanyang paa sa kabiguan. Siya ay nagalit at nahihiya sa parehong oras. Siya ay isang tao. Sumigaw siya sa kanyang isip. Hindi siya naniniwala na nagtiwala siya sa kanyang mga salita. Paano ka magsinungaling sa akin sa publiko? Hindi mo ba alam kung sino ako? Pinagsama si Megan habang kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawag siya sa kanyang mga kasamahan para sa backup. Ang Megan ay kinamumuhian ng karamihan. Ito ay libingan na siya ay nagsinungaling sa kanya. Ang lalaki ay natatakot at desperately begged Kent. Young Master How, tulungan mo ako. Hindi ko nais na nakalock. Ano ang EVH? Ang taong ito ay bobo at hindi maaasahan bilang EV. Ibinigay niya ang aking pangalan sa halos kaagad. Si Kent ay naging galit na nanirahan siya ng masakit. Ay hey. Alam ko ba kayo?
Ito ay mabuti. Walang anuman ay idrag sa akin sa ito, DVD lamang. Dahil hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Meghan ay tinatawag ng 2 beses, ngunit walang kinuha. Ang kanyang mga kasamahan sa istasyon ay nasa tungkulin upang mapanatili ang pampublikong kaayusan dahil ito ay ang Mid-Autumn Festival. Ipapaalam ko sa iyo ngayon. Hindi ako magiging maawain kung gagawin mo ito muli. Si Meghan ay nagalit, lubos na galit na hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Lumabas ka rito. Ang lalaki ay nodded at scurried. Ang layo, iniiwan ang kanyang booth sa likod. Ang karamihan ng tao ay nakakalat kapag ang eksena ay tapos na. Si Meghan ay lumakad sa Daryl awkwardly. Siya ay bit ang kanyang labi at binulong. Ikinalulungkot ko. Hindi ko alam na siya ay isang peking. Nais ni Meghan na maghukay ng butas at itago ito. Paano siya, ang lider ng koponan ng pagsisiyasat sa kriminal, ay bumagsak para sa mga salita ng isang tao? Gaano kahiya ang nakakahiya? Daryl ngumiti sa Meghan. Maging mas alerto sa susunod na pagkakataon. Karamihan sa mga kapalaran may mga teller out doon ay peking. Meghan nodded at patuloy na mahina sa pamamagitan ng ang paraan, mayroon ka bang anumang mga Diyos na tableta sa iyo ngayon? Hindi niya malilimutan iyon. Daryl shook kanyang ulo. Wala akong anumang. Siguro sa susunod na pagkakataon. Siya ay bumalik lamang mula sa library. Wala siyang panahon upang umuwi na kung saan siya ay nag-iingat ng mga tabletas. Ang pagkabigo ay lumabas sa mukha ni Meghan habang siya ay nodded. Tama, pagkatapos makikipag-ugnay ako sa iyo muli. Maaari kang magdala ng ilang mga Diyos na tableta sa iyo sa susunod na pagkakataon. Daryl nodded at bid paalam sa kanya. Kinailangan niyang hanapin si Lily. Kinuha ni Meghan ang kanyang bag at lumakad sa tapat na direksyon. Meg, maghintay para sa akin. Kent ay sumigaw sa takot. Hinabol siya. Nagagalit si Meghan. Naalala niya na ang peking kapalaran ay sumigaw sa pangalan ni Kent. Sa kanyang takot sa kanya kapag malapit na siya. Alam niya na ang lahat ng ito ay ginagawa ni Kent. Nabigo siya. Siya ay 1 beses na nagtanong sa isang tao na kumilos tulad ng isang pating at ngayon. Siya ay natagpuan ng isang tao upang kumilos bilang isang kapalaran teller. Ano ang isang piraso ng basura? Daryl lumakad sa paligid para sa 10 minuto, ngunit Lily ay wala kahit saan. Upang makita, ang Atlantic Street ay nagdadalamhati sa mga tao. Maraming matamis na mag-asawa doon. Napagtanto ni Daryl hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang romantikong para sa Lily sa buong 3 taon ng kasal. Paano kung gagawin ko ang isang bagay na romantiko ngayon? Upang sorpresahin siya. Siya chuckled at nagpadala ng isang teksto sa Paul. Esan, ang Daryl ay tumindig pagkatapos bigyang ipadala ang teksto. Ang mga hanay ng mga pandekorasyon na lantern sa baybaydaan ay nagdudulot ng katalinuhan. Ang salitang Lily ay lumitaw sa mga lanterns bawat ilang segundo. Ano ang nangyayari? Bakit ang mga lantern ay may pangalan sa kanila? Daryl muttered sa kanyang sarili at itataas ang kanyang tingin upang makita Lily, Jade at Phoebe mula sa isang distansya. Natagpuan siya. Daryl dumaan sa karamihan ng tao bago niya natanto mayroong 2 lalaki sa likod ng Lily. Justin Quinn at Zaylor White. Si Zaylor ang pinakamatandang apong lalaki sa puting pamilya. Siya ay isang kakilala lamang ni Daryl. Sa kabilang banda, si Justin ay isang lumang kaibigan ng kanyang
Nagtagumpay siya at sinubukang lumandi sa Lily sa harap ng lahat. Sa kanilang pagliliwaliw, si Daryl ay nag-mock ng kanyang pangalan dati, tinawag siya ng Queen. Haha, nais ni Daryl na tumawa tuwing naisip niya ang tungkol sa memorya na iyon. Si Justin ay nasa isang mahusay na kalagayan sa gabing iyon. Dumating siya sa Atlantic Street sa Zaylor upang maglakad sa paligid at ogle sa mga magagandang babae. Sila ay nagtumba sa kanyang liryo at ang mga batang babae, kasunod ng mga ito mula noon. Si Lily, ang babae ng kanyang mga pangarap pagkatapos ng lahat. Si Lily ay nagalit sa kakulangan ng kahihiyan ni Justin. Gayunpaman, hindi niya magagawa ang tungkol dito. Hindi niya maaaring hilingin sa kanya na umalis habang sila ay mailakad. Lily, tumingin. Ito ang iyong pangalan. Sila ay inukit sa mga lantern. Explained si Phoebe sa paghanga. Si Lily at Jade ay tumingin sa direksyon kung saan itinuturo ni Phoebe. At sila ay masindak. Ang pangalan ni Lily ay lumitaw sa mga hanay ng mga jack-o'-lanterns tuwing 2 segundo na may iba't ibang mga font. Ang pagsulat ay malinaw na kinuha ng maraming pagsisikap. Si Justin ay lumakad patungo sa kanila na may isang ngiti. Miss Lily, gusto mo ba ito? Si Justin ay nagskik ng kanyang talino upang isip ng isang sorpresa para kay Lily. Tinitiyak niya na ang Dragon Tech ay nagrenta ng buong street ng Atlantic para sa Mid-Autumn Festival. Ang pamilya ng Queen ay may patuloy na pakikipagtulungan sa Dragon Tech. Ginamit ni Justin ang kanyang posisyon bilang isang kasosyo upang hilingin sa mga empleyado ng Dragon Tech na isulat ang pangalan ni Lily sa mga lantern. Mayroong higit sa 200,000 lantern sa pangalan ng Lily sa buong Atlantic Street. Ito ay isang grand scene. Ang mga batang babae ay tiyak na mahulog para sa mga ito, lalo na ang isang medyo isa tulad ng Lily. Haha, ako ay matalino. Ang mukha ni Justin ay napuno ng kasiyahan. Si Lily ay naging sa Justin sa pagkamangha, isang ripple ng emosyon na kumakalat sa buong kanya. Ginawa mo ito. Linantayan ni Lily na nagulat si Daryl sa kanya ng mga lantern na may pangalan sa kanila. Ang kanyang hula ay muling inalis muli. Ito ay isang malaking proyekto. Daryl ay hindi kailanman ilagay sa pagsisikap na gawin ito. Narito, ang mga lantern ay may mga salita sa kanila. Isang tao ang tumawag. Ang karamihan ng tao ay nagklamor. Paano romantiko? Nagtaka sila kung sino ang maswerteng babae. Mahusay ito kung isinulat ng isang tao ang aking pangalan sa mga di. Ang ilang mga batang babae ay mainggitin. Si Phoebe ay lumakad sa Lily at hinawakan ang kanyang kamay. Lily, talagang maswerte ka. Lily smiled at nodded. Sa Justin, bagaman wala siyang interes sa kanya, hinipo siya. Nadarama niya na handa si Justin na magsikap sa kanya. Naaalipo sa kaligayahan. Nakabuka si Justin. Nais kong gawin ang anumang bagay upang makita kang ngumiti. Nakita niya na hinawakan ni Lily. Iyon ay isang mahusay na scene upang hilingin sa kanya. Si Lily ay ngumiti at kinuha ang kanyang telepono upang kumuha ng litrato kapag napansin niya ang isang pamilyar na figure na naglalakad patungo sa kanya. Siya ay nagalit at nagulat. Daryl. Lily tumakbo patungo sa kanya na may isang sigaw ng sorpresa. Kasabay nito, si Jade ay nagulat at naging nerbiyos. Siya ay nagstate, Daryl ni. Ginamit siya sa pagtawag sa kanya tatay, ngunit hindi niya magamit ang palayaw na iyon sa harap ng napakaraming tao. Ito
Ay nakakahiya. Ang pagsending ng pagkabalisa ni Jade, si Daryl ay ngumiti at nodded sa kanya sa pagkilala. Si Justin ay nag-clench ng kanyang mga fist sa galit. Mapahamak ito ang buhay na nasa bahay ay lumitaw sa panahon ng pinakamahalagang sandali habang malapit na siyang lumapit sa Lily. Bakit siya dito? Hindi ba siya sa library? Lily smiled. At nagtanong Daryl, ano ang kinuha mo kaya? Mahaba? Ito ay higit sa kalahating oras mula sa kanilang tawag. Daryl smiled mapait, may masyadong maraming mga tao dito. Ang kanyang tingin ay nahulog sa Justin bilang siya snickered. Justin Quinn, ikaw ay talagang walang kahihiyan. Upang lumandi sa asawa ng isang tao sa publiko. Siya ay pang-aakit sa aking asawa at kahit na ginugol niya ang isang malaking halaga ng pera sa kanya. Siya ay naghiga sa Lily sa buong pagliliwaliw. Nito, ang mga lantern na may pangalan ni Lily ay bahagi ng plano ni Justin. Ang ekspresyon ni Justin ay nagbago agad. Siya ay tungkol sa magsalita. Kapag naganap ang Jade, Daryl, ano ang iyong pinag-uusapan? Binanggit ni Mr. Quinn ang isang sorpresa para sa Lily at walang iba pa. Paano ka makikipag-usap sa kanya tulad nito? Paano ka mga gatas na mapagmataas kapag ikaw ay iisa sa Lily? Jade, itigil di. Lily whispered bilang kanyang ngiti na wala. Daryl, narinig mo ba kung ano ang sinabi ng magandang babae? Si Justin ay nanunuya, nagbibigay ako ng Miss Lily ng isang sorpresa. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ikaw lamang ang kanyang asawa sa legal, ngunit hindi ka mag-asawa sa katotohanan, tama ba ako? Kinikilala ko na gusto ko si Lily at pupunta ako pagkatapos niya. Mayroon ka bang problema sana? Tumingin si Justin sa mga hanay ng mga lantern at nagpatuloy. Nakikita ko, ikaw ay nababahala na ako ay romantiko. Daryl, upang maging lantad, ano ang ibinigay mo kay Lily pagkatapos ng kasal sa loob ng 3 taon? Dapat kang magalit na binigyan ko siya ng isang sorpresa. Maraming mga dumadaan ang tumigil upang tumingin sa Daryl. Ang mga tao ay nosy at naaakit sa drama. Daryl logged at tinitigan sa Justin. Justin Quinn, ikaw ay totoo sa iyong pangalan, ikaw ay parang mapagmataas bilang isang reyna. Gaano ka bagang nagsasalita sa iyo kapag interesado ka sa aking asawa? Si Daryl ay pause upang tingnan ang mga hanay ng mga lantern. At patuloy, saan mo makuha ang iyong higit na kagalingan mula sa ito ay isang maliit na lansihin. Si Justin ay nabanggit bago siya sumabog sa pagtawa, haha, tama ka. Daryl, nararamdaman ko ang superior, kaya ano? Ang lahat ng mga kasulatan sa mga lantern sa buong kalye ay ginawa sa akin. Kung paano ang tungkol dito? Mayroon ka ba ang kakayahang gawin iyon? Ang karamihan ng tao ay tumawa sa pag-apruba. Nakita ng lahat na ang asawa ng lalaki ay nakakakuha ng hinabol ng isang tagahanga na naglagay ng isang malaking pagsisikap. Naisulat ang kanyang pangalan sa ilang daang libong lantern. Mahina guy. Si Justin ay naging mas nababaliw habang nakipag-usap siya. Kinuha niya ang kanyang telepono habang siya ay naniningning. Daryl, narito ka lang sa oras. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang maaari kong gawin. Maghintay, ang mga lantern ay magpapakita ng buong pangalan ng Miss Lily sa lalong madaling panahon. Mas nalulugod pa siya nang sinabi niya. Hindi lamang nila ipapakita ang pangalan ni Miss Lily, ipapakita din ito ang akin. Ang mga taong walang kasalanan ay exclaimed sa sorpresa. Hindi ba masyadong kaunti? Paano niya maipakita ang kanilang mga pangalan sa lahat ng mga lantern na
Ito. Ang tunay na lalaki na iyon ay malakas. Kahit na si Jade ay hindi maaaring makatulong ngunit Alice, Lily, Mr. Quinn ay tulad ng isang romantikong. Siya ay mas mahusay kaysa sa Daryl. Si Jade ay nabasa lang kung bakit ang pag-aalaga ni Lily tungkol sa piraso ng basura na ito. Napakaganda ng Justin Quinn. Siya ay mayaman at siya ay isang romantikong. Pero hindi papansin ang kanyang Lily, gayon din ang Darkry ng kamay at sinabi. Mahina, Daryl, let lang pumunta. Dahil maaaring gawin ni Justin ang buong kalye sa kanyang pangalan, maaari niyang gawin ang parehong pangalan nila. Nais ni Lily na umalis sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang eksena sa halip na manatili doon upang mapahiya ang Daryl. Kahit na higit pa, si Daryl ay nanatiling hindi nabunot. Siya ay gumiti at sinabi, Honey, ito ay mainam. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa niya. Si Lily ay paniking. Ang paghihigpit ni Daryl sa pananatiling may pagpunta sa likod sa kanya. Lumaki ang karamihan ng tao, ang mga tao ay tinatangkilik ang drama. Ang isang mayamang binata ay nakikipagkumpetensya sa isang live-in na batas. Para sa isang babae, ito ay isang dramatikong tanawin. Ito ay mas kawili-wili kaysa sa paglalakad sa kahabaan ng kalye. Tumawag si Justin upang ayusin ang mga lantern upang ipakita ang parehong kanilang mga pangalan, ngunit walang nakuha. Tinanong ni Daryl ang isang ngiti, ano ang bagay? Ito ay ilang oras. Bakit pareho ang mga sinulat? Hosh, hindi mo ba nakikita na tumatawag ako? Si Justin ay nagdulot sa kanya sa isang talking tone. Daryl nodded. Okay, susubukan kong tumawag. Dinny. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinatawag na Paul at sumagot siya sa loob ng ilang segundo. Ay! Off ang lahat ng mga lantern sa kalye, sabi ni Daryl. Sa telepono. Swish! Ang lahat ng maligaya na lantern ay nasa isang instant. Ang Atlantic Street ay nahulog sa kadiliman sa isang blink ng isang mata. Ano? Binago ba niya ang lahat ng mga ilaw sa Atlantic Street sa isang tawag sa telepono lamang? Jade ay hindi makapagsalita. Ano ang nangyari? Sino ang tumatawag sa Daryl? Justin Quinn, nasaan ang iyong romantikong kilos? Na-off na ba ito? Daryl smiled. Ikaw, Lee. Ang pawis ay nagbubuhos mula sa noo ni Justin. FCA, ano ang nangyayari? Tinawag niya ang Dragon Tech maraming beses, ngunit walang nakuha. Hanapin helicopters. Ang isang tao ay sumigaw. Tapusin ang lahat ng tao na tumingala sa kalangitan at ang kanilang mga bibig ay nakapagpagaling na may kaguluhan. 3 helicopters ang lumilipad patungo sa kalye mula sa isang distansya na may isang napakalaki na bagay na nakabitin sa ibaba ng mga ito. Habang bumabangon ang mga helicopter, ang bagay ay malinaw na iniharap sa harap ng lahat. Ito ay isang piano. Paghahabol ng hihinga. Ang bawat tao ay masindak at walang nagsalita ng isang salita. May isang taong gumagamit ng 3 helicopter upang mag-transport ng isang piano. Sino ang gumawa nito? Dapat itong magkaroon ng gastos ng isang kapalaran. Marami sa kanila ang nagtapon ng kanilang pagtingin sa Justin at Daryl sa gitna ng pagkabigla. Ang isa sa kanila ay nakapagpakono sa kontrol ng mga manunulat ng lanterns at isa pang nakaayos upang patayin ang lahat ng mga ilaw sa kalye. Ang grandiose scheme na ito ay dapat na nakaayos ng isa sa kanila. Tinitigan ni Justin ang piano na bland at nahulog sa isang paniniktik. Ito ba
ay nakaayos sa pamamagitan ng live-in na aseroin. Batas? Ang ilan sa kanila ay bumaling sa Daryl na. May labis na pagtataka. Daryl kinuha ang lilini. Kamay at kissed ito ng gaanong ngunit maglakad. Tuwid patungo sa piano. Sa katunayan, tinawag niya si Pablo upang mag-ayos para sa isang banda upang siya ay makaliwana sa Lily. Ang kanyang puso ay humping tulad ng mabaliw. Ang mga crew ay naglagay ng ilang upuan sa harap ng piano.